Isang malaking sampal po ng katotohanan para sa mga DDS ang ibabahagi ko po sa inyo. Iisa-isahin ko po sa inyo ang mga patunay na nagpapakita ng umaamo na po ang kampo ng dating Pangulong Duterte sa camp ng ating kasalukuyang Pangulo, President Bongbong Marcos Jr. Huwag na po nating patagalin. Una mga kababayan, matatandaan po natin na bumisita, no, sinadya ni VP Sara ang bahay ni dating Vice President Leni Robredo na kahit pa hindi naman daw po alam ng dating Vice President. Bigla daw pong sumulpot doon si VP Sara at talaga naman pong sa totoo lang marami pong hindi nagustuhan yung pangyayaring iyon, pero dahil nga po respectful at polite si VP Leni, tinanggap po niya si VP Sara kahit pa ang sakit ng pinagdaanan niya sa panahon po ng tatay ni VP Sara. May respeto at maluag niyang tinanggap yon. Yun po ang una. Nakikita natin na tila umaamo at nagpapakumbaba po ang mga Duterte. Umamo sila kay Attorney Leni Robredo. So yun po yung unang patunay. Pangalawa, mga kababayan, naglabas ng statement ang KOJC na hindi na po sila sasali sa mga rally ng maisog. Para po sa akin, kung ano man yung reason nila, iisa lamang po ang kahulugan niyan. Lalo na pong uunti yung magrarally sa maisog. Kukunti na nga po sila tapos hindi pa a-attend yung mga taga KOJC, edi lalo na po silang ninipis or uunti. So, hindi na po matutupad yung pangarap nilang mag-EDSA People Power. So, yan po ang pangalawang patunay na sila po'y humihina na. At ito yung pinakamatinding patunay na nakita ko mga kababayan na talaga naman pong siguro ramdam na or tanggap na po ng Duterte camp. Sila po ay bigo na napatalsikin ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Tanggap na po ng mga leaders pero yung mga DDS mukhang hindi pa po matanggap. So ito po yung pinakamatinding patunay. Ang sabi dito sa balita, hanggat maayos ang takbo ng pamahalaan ay wala umanong problema si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pamamahala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Wala naman palang problema ang dating Pangulong Duterte sa pamamahala ni Pangulong Marcos Jr. Sabi diyan, wala namang abuso. Duterte tells PDP he has no problem with Marcos Jr. So kitang-kita mga kababayan, ibang-iba po yung sinasabi niya noon sa sinasabi niya ngayon. Pero, kitang-kita po natin, sa madaling salita, umamo na po at nagbago na po ang tono ng dating Pangulong Duterte. Nagbago na ang ihip ng hangin. Kaya ako na-amaze ako dahil sa dinami-dami ng ginawa nila, sandamakmak na ginawa nilang paraan para sirain ang image ng Pangulong Marcos Jr. Kita niyo naman, nagpalabas ng mga video, nagpakalat ng mga pulburon issue, ng kung ano-ano pa. Halos araw-araw nilang sinasabi na sinusugod sa hospital or sa emergency room ang Pangulo. Natatawa na lang ako dahil sabi ko parang ang hirap naman talagang paniwalaan yun Kasi halos araw-araw nilang sinasabi sinugod sa St. Luke's, Ginombag, may pasa, ganito ganyan, parang kahit siguro LBM, may magchismis lang sa kanila na may LBM ang Pangulo, ipopost nila yan. So sa kabila ng kanilang effort, na ginawa nilang lahat ng mga vloggers nila para siraan or pabagsakin, patalsikin sa posisyon ng Pangulo, hindi po sila nagtagumpay. Bigong-bigo at ayan po yung mga patunay na sila po'y umaamo na. Yung binahagi ko sa inyo. So ngayon mga DDS, kung hindi niyo pa rin nare-realize, kung hindi niyo pa rin po nakikita, bahala kayo. Hindi na namin problema yan. Pero nakikita na po ng mga leaders nyo at talaga naman po sila yung naglalabasan ng statement at gumagawa ng mga bagay-bagay para ipakita na sila ay umaamo na at tila gumigive up na. Merong pumunta kay Attorney Leni, na talaga namang dati, kung pagsalita nila sa Attorney Leni, wagas. Kung bastusin, sabi nga ng mga netizen, binaboy. Tapos magpapakita ka doon. Parang grabe, Hindi ko alam kung anong tawag doon, pero marami po talagang nagulat, Paano mo nagawa yun? After babuyin ng panahon ng tatay mo, ang dating Vice Presidente, Attorney Leni Robredo, bigla kang magpapakita doon kahit pa sabihin mo may okasyon, So yun, tapos yung statement ng Pangulo na wala naman daw pong abuso at maayos ang pamamahala. Yung statement ng dating Pangulong Duterte na wala daw abuso at na walang abuso at maayos ang pamamahala ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. na taliwas sa mga sinasabi niya. Ang mga sinasabi niya noon, may presidente tayong, 'di ba? Yung term na bangag, sila yung nagpauso niyan. Tapos yung mga pulburon at kung ano-ano pa,
Pero ngayon, biglang ibang-iba na ang tono, ibang-iba na yung naririnig natin. At yun nga pong KOJC ay hindi na a-attend ng rally ng Maisog, no? So, ano na, paano na? Paano na yung plano nyo? Maharlika Buljakera, Banat Bay, ano na? Wala na. Kupas na kayo, no, mga kababayan. At lahat pong yan ay nangyari, dito ako na-amaze mga kababayan, dito ako hangang-hanga talaga. Lahat ng yan ay nangyari at nabigo ang mga DDS nang wala man lang ginagawa ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. para gumante, para gawa ng paraan na magurgur ang mga taong nagpapabagsak sa kanya. Ni isang salita wala akong narinig para gumante or makipagpalitan ng masakit na salita ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. Walang-wala po akong nakitang effort niya para tapusin, no, or kalabanin at pabagsakin ng mga ito, pero kusa pong humina at umamo at bumagsak po ang kampo ng mga taong nagpapabagsak sa gobyerno at sa Pangulong Bongbong Marcos Jr. Yun, mga kababayan, doon po talaga ako na-amaze, no? Sa dinami-dami ng effort, gastos, hirap, puyat, siguro, ulan, araw, rally, kung ano-anong content, no, mga troll, at kung ano-ano pang pinagagawa ng mga vlogger at ng mga sumisigaw. Yung mga sumisigaw sa rally nila ng kudita, no, mag-withdraw ang mga PNP at AFP ng suporta sa Pangulo sa kabila ng mga pambabastos, pambabalahura, at saka kung ano-ano pa. Sa kabila ng mga ginawa nilang yon, walang ginawa kahit isa or walang sinabi kahit isa ang Pangulo. Pero sila, yung kampo nila, kampo ng mga DDS, ay kusa pong humina, kusa pong bumagsak at bigong-bigo sila. Ang katotohanan, matatapos ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang kanyang pamumuno hanggang 2028. Yun lang mga kababayan ang gusto kong ibahagi sa inyo. Ano pong masasabi nyo? Ilagay nyo lang po sa comment section ang comment nyo. Huwag nyo kalimutang i-like ang video at magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Maraming pong salamat.